Sa isang lumang bahay sa dulo ng kanilang barangay, naninirahan si Mang Ramon at ang kanyang anak na si Andres. Bagamat gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ang kanilang tahanan, puno ito ng mainit na pagmamahal at masasayang alaala ng mag-ama. Subalit sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, isang malaking pagsubok ang dumating na lubusang nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Isang umaga, habang abala si Mang Ramon sa pag-aayos ng sirang bubong ng kanilang bahay, isang sulat ang kanyang natagpuan sa lumang mesa na ginagamit nilang hapagkainan. Ang sulat ay mula kay Aling Marta, ang kanyang asawa, na nagpapaliwanag na hindi na niya kayang tiisin pa ang hirap ng buhay kasama sila at nagpasya siyang sumama sa isang mayamang lalaking magbibigay sa kanya ng maginhawang buhay. Nagiiwan siya hindi dahil sa nawala na ang kanyang pagmamahal, kundi dahil sa desperasyon na makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay, kahit pa kapalit nito ay ang pag-iwan sa kanyang mag-ama. Lubos na nasaktan si Mang Ramon, ngunit mas pinili niyang itago ang sakit para kay Andres. Sa murang edad na 10, hindi lubos maisip ni Andres kung bakit bigla na lamang nawala ang kanyang ina. Maraming gabi ang lumipas na nakatulala siya sa labas ng kanilang bahay, umaasang baka isang araw ay bumalik ang kanyang ina, dala ang mga pangako ng mas magandang bukas. Sa paglipas ng mga araw, nagsumikap si Mang Ramon na punan ang kakulangan sa kanilang tahanan. Nagtinda siya ng gulay sa palengke, nagkumpuni ng mga sirang gamit, at minsan ay namasukan bilang kargador sa kalapit na bayan. Ginawa niya ang lahat, kahit pa ang kanyang katawan ay unti-unti nang sumusuko sa hirap at pagod. Habang lumalaki, si Andres ay natutong tumulong sa kanyang ama. Bago pumasok sa eskwela, naglalako siya ng pandesal sa kanilang barangay. Sa murang edad, natutunan niyang harapin ang mga hamon ng buhay na may ngiti sa kanyang mukha, kahit na sa kanyang mga mata ay bakas ang lungkot at pangungulila sa inang iniwan sila. Isang gabi, habang sila'y kumakain ng hapunan sa ilalim ng munting ilaw ng gasera, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Tumulo ang tubig mula sa butas ng kanilang bubong, direktang tumatama sa kanilang hapag. Tinangka ni Mang Ramon, natakpan ito ngunit bigla siyang nadulas at malakas na bumagsak sa sahig. Nataranta si Andres at agad na tinulungan ang kanyang ama. Dinala niya si Mang Ramon sa pinakamalapit na klinika gamit ang kanilang lumang bisikleta. Doon nila nalaman na maluba ang tama sa likod ni Mang Ramon at kailangan niyang manatili sa ospital para sa karagdagang gamutan. Sa ospital, habang binabantayan ng kanyang ama, lalo pang nadama ni Andres ang bigat ng kanilang sitwasyon. Walang kasiguruhan kung kailan gagaling ang kanyang ama at kung paano nila mababayaran ang mga nagtambak na gastusin sa ospital. Habang nakatitig sa kanyang amang mahimbing na natutulog, pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nagdasal siya na sana'y may milagrong dumating para sa kanila. Ang kwentong ito ng pagsubok at pagtitiis ay sumasalamin sa masalimuot na damdamin ng isang anak na nagnanais lamang ng isang buong pamilya at isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Sa bawat pagsubok na dumating, ang kanilang pagmamahalan bilang mag-ama ang nagsilbing liwanag sa dilim ng kahirapan at pag-isa. This beginning sets the stage for a deep exploration of their struggles, sacrifices, and the emotional toll of their situation. The full 10,000-word story would further develop their hardships, encounters, and the profound moments of their journey together. Continuing from where we left off, here's how the story unfolds. Habang naglalakbay ang mga araw, ang kalagayan ni Mang Ramon ay unti-unting bumubuti, ngunit ang kanilang mga utang sa ospital ay patuloy na lumalaki. Dahil dito, napilitan si Andres na huminto sa pag-aaral at mas pag-ibayuhin pa ang kanyang pagtatrabaho. Nagsimula siyang maglako ng kung ano-ano bukod sa pandesal, mga candy, sigarilyo, at kung minsan ay mga lumang magasin. Ginawa niya ito mula umaga hanggang gabi, sa ilalim ng araw at ulan, sa kabila ng kanyang pagod at pangungulila sa ina. Samantala sa malayong lugar, nabubuhay si Aling Marta sa karangyaan kasama ang mayamang lalaking kanyang pinili. Bagamat napapaligiran siya ng mga bagay na nooy hindi niya akalaing mapapasa kanya, isang parte ng kanyang puso ang patuloy na nakadama ng pagkukulang at pangungulila. Minsan sa kanyang pag-isa, sumasagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang asawa at anak na iniwan niya para sa kaginhawahan. Isang araw, habang naglalakad si Andres sa palengke para magtinda, nakita niya ang isang babae na kamukhang-kamukha ng kanyang ina mula sa likuran. Dali-dali niyang nilapitan ng babae at tinawag ito,
Ngunit nang humarap ito, napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi ito ang kanyang ina, kundi isang estranghero lamang. Bigla siyang napaluha, hindi dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagtanggap na baka hindi na niya muling makita pa ang kanyang ina. Lumipas ang mga buwan at sa wakas ay pinayagan ng makauwi si Mang Ramon mula sa ospital. Ngunit ang kanilang bahay na dati nang sira-sira ay lalong lumala dahil sa kakulangan ng maayos na pag-aalaga. Sa kabila nito, masaya pa rin silang mag-ama na magkasama muli sa ilalim ng isang bubong. Sa gabing iyon, nag-usap sila ni Mang Ramon tungkol sa kanilang mga pangarap at hinaharap. "Anak," wika ni Mang Ramon, "alam kong mahirap ang ating dinaranas, ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Isang araw, makikita mo, magiging maayos din ang lahat." Ngumiti si Andres at tumugon, "Ama, kahit anong mangyari, basta magkasama tayo, kaya kong harapin ang anumang pagsubok." Isang gabi, habang naglalakad pa uwi sa kanilang lumang bahay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang payong o masisilungan, tumakbo silang mag-ama hanggang sa kanilang bahay. Ngunit sa kanilang pagdating, natagpuan nila ang kanilang tahanan na gumuho dahil sa malakas na hangin at ulan. Sa gitna ng unos, kapwa sila napatigil at napatingin sa wasak nilang tahanan. Sa sandaling iyon, bagaman magkahawak kamay, nadama nilang pareho ang bigat ng kanilang pag-iisa at kawalan. Ngunit imbes na mawalan ng pag-asa, mas lalo pa nilang hinigpitan ang hawak sa isa't isa. "Anak," sabi ni Mang Ramon, habang tinitingnan ang mga labi ng kanilang tahanan, "mukhang tayo ay muling magsisimula." Tumango si Andres, puno ng determinasyon. "Opo, Ama. Simula ulit. Pero ngayon, mas matibay na tayo." Nang sumunod na araw habang nangangalap sila ng materyales para muling itayo ang kanilang bahay, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Marta, ang ina ni Andres, na ngayon ay lulan ng magarang sasakyan. Bumaba siya at sa kanyang mga mata ay bakas ang pagsisisi at lungkot. "Mang Ramon, Andres," sambit niya, lumuluha. "Patawarin ninyo ako sa aking pagkukulang. Nais kong bumawi, nais kong maging bahagi muli ng inyong buhay." Nagyakap ang mag-anak sa gitna ng kanilang muling pagtatagpo at sa mga luha na iyon ay may halong sakit at pag-asa. Sa araw na iyon, bagaman may mga sugat pa rin mula sa nakaraan, nagsimula silang maghilom at muling bumuo ng mga pangarap ng magkasama. Sa kanilang pagbangon, unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Sa tulong ni Aling Marta, naibalik nila ang kanilang tahanan at unti-unting nakabawi sa mga pagkakautang. Habang lumalakad sila sa bagong landas, natutunan nilang pahalagahan hindi lamang ang bawat araw na magkasama sila, kundi pati na rin ang mga aral na dala ng kanilang mga pinagdaanan. Sa huli, kahit na napuno ng pagsubok ang kanilang buhay, ang pamilya ni Mang Ramon at Andres ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng unos, may bagong umaga pa ring naghihintay na may dalang bagong simula.